today's video, another loan app na naman po ang aking sinubukan at guys, na-approve ako. Pero ang tanong dito, okay ba tong utangan? Since familiar na rin sa atin to, which is existing loan app na po ito, na nag-update din this year 2025. Which is, ang tinutukoy ko po ay si OK Peso. So, alam ko, familiar na kayo dito kasi may mga ads to eh. And then, ito nga, currently po, hindi po siya available sa Google Play Store. And for those asking, bakit visible pa rin sa akin si OK Peso? This is because guys, downloadable pa din siya sa V App Store. So yung V App Store po na yun, Vivo user or Vivo phone lang po siya meron. Kaya kung may Vivo phone kayo, doon yung makikita yung mga loan apps na matagal yun ng mga hinahanap at nawawala siya sa Google Play Store. So, I don't know kung available siya sa Huawei phone, sa Samsung, sa Oppo, Honor. Si usually po, dyan din sila available. Well, dati naman siyang nakatira din sa Google Play Store. Alam niyo naman, pag mga ganito mga loan app is in and out din siya sa Play Store. Nawawala, bumabalik. Pero lagi siya dito sa V App Store. Since meron siyang bagong update, kaya silipin natin kung umokay na ba itong loan app na itong, which is actively din ha, meron siyang pa-Facebook page at doon siya nagpa-promote ng ads nito ng mga pautang nila of course. Eh doon ko nga siya talaga naman na-notice. Well ha, tingnan nyo naman, meron na siyang 1.5M downloads dito. Well anyway, si OK Peso po is under po siya kay Code Block Lending Incorporated po, which is SEC registered siya. But guys, again naman, doesn't mean na nasa SEC website siya is legit na talaga siya kasi ang dami rin mga loan app ngayon na nasa SEC. Pero grabe din talaga sila ka-loan siya. Kaya nga patuloy nating in-update or sinisili. If ever na wala pa kayong ganitong app, no, huwag nyo muna i-download. Try ko muna anong update niya ngayon, kung legit ba na makakapangutang talaga tayo dito at magkano yung interest rates niya, magkano yung loan offer niya. At eto ha, sabi niya may pa 0% interest na daw siya. So I don't know kung ito yung update niya or nagiging update niya. May pa 0% interest rate niya sa new user or new applicant ng kanilang loan for 7 days to pay 0% interest rates daw. So let's see kung gaano siya katotoo. So dinownload ko yung app. So open natin, no. So upon opening the app, guys, bubungad nga talaga dito yung new user special niya na 0% interest rate for 7 days. Well, anyways, no, click lang natin tong act now. And then of course, as usual, we need to enter our mobile phone number. Click natin tong send code para ma-input po natin yung verification code nila dito. Then after that, continue tayo. And then dito po, meron silang mga service agreement, mga permission po dito na if ina-allow daw natin na i-access yung ating camera, contact list, app list, phone state, calendar call, login, etc. May mga nagpa-pop up dito so we need to allow lang that and then next lang tayo. So dito po, meron silang important reminder so got it lang natin to. And then here po, sa first time borrower po, nagpapautang po siya ng 10,000 pesos. Yun yung maximum credit niya kapag first timer ka. So iba kasi yung rate niya sa mga repeated borrowers eh. Anyways, no, click lang natin tong apply. And then here po, I need to input my basic information including my name, gender, birthday, email address, and then Facebook username. Required siya, guys. Which is ayaw natin magbigay ng ganyan. So guys, naglalagay lang ako dyan ng none or NA para lang ma-fill upan yung portion na yan. Dito sa baba is nag-optional naman sila ng alternative phone number. So after po natin ma-fill upan tong basic information part 1 is next tayo, which is the personal information naman. So ano pinagkaiba ng basic sa personal? Which is dito po, no, nagre-require sila ng ating current address, marital status, housing status, educational attainment, date. So, after po ma-fill upan natin to and ma-provide natin yung need nila dito, so move on tayo sa next step, which is the emergency contact na po agad. Dito po nagre-require sila ng 3. And here po, magdadirect po siya sa ating phone book list and after providing this one, so next tayo, which is the ID information na po. So, here po, may mga ID sila na i-require, which is ito po yung mga IDs guys na nire-require po nila, no? Meron silang mga recommended ID type, meron din silang other options. So, ngayon, kung yung ID mo ay wala sa nabanggit, click mo lang tong more ID type and then sa more ID type under po nito is yung TIN ID or TIN ID, voters ID, PIC ID, which is ang ginawa ko dito, voters ID po yung pinrovide ko. Then after po nyan, so i-input po natin yung ating ID number, pipicturean din po natin, then magsa-self-verification din po tayo na holding our ID, which is next po is instantly po meron akong loan offer. So binigyan niya ako ng loan offer of 500 pesos. Ang baba. Pero paano may offer tayo? So anyways guys,
meron akong loan period dito na 7 days to pay lang. So here po, hinahanap ko yung 0% interest rate niya, which is sabi niya, di ba, for 7 days for first time user, 0% interest rate siya. Well, makikita lang po natin yung loan summary natin dito once po mag-provide tayo ng ating payment channel. So we need to fill up first our payment channel here. So dito po pipili tayo. Meron silang bank, GCash, PayMaya, Emily Wheeler, RD. So guys, as you can see, no, mataas yung charge nila. Yung fee nila, no, upon disbursement. Sa bank, 40 pesos. Sa GCash, 35 pesos. And then sa PayMaya is 6 pesos lang. And then sa Emily Wheeler, 145. Sa RD Pawn Shop, 95 pesos. Diba? Ibabawa siya doon. Puti kung ito lang yung ibabawa siya. Actually, malaki nga eh. Malaki talaga siya. Anyway, so pinakamaliit dito is si PayMaya. Si PayMaya yung pinili ko kasi pinakamaliit nga naman na-charge. 500 na nga lang yung loan offer ko, no? Magiging choosy pa ba ako sa disbursement fee? And then after that, no, dito sa lumabas po yung aking loan summary here. Meron daw akong interest rate from 36 pesos to 78 pesos. Meron akong service fee na 54 to 117 pesos. Meron akong channel fee nga, itong lang sa PayMaya na 6 pesos. And ang total fee ko daw from 96 to 201 pesos. Ito yung effective interest rates ko, I think. And ang amount to be received ko na lang daw, walang specific na ka-range siya from 299 pesos to 404. Nakalagay din sa your interest and fee will be determined once you pass the review. So malalaman nga lang talaga to pag na-disburse ko na. So ang ginawa ko guys, nabalit lang naman siya na amount, so tinry ko siya para sa inyo. Kasi hindi ko nga siya malalaman kung hindi ko siya susubukan mismo. But looking to this interest rate saka service fee, ang alam ko talaga, hindi siya buo na talagang matatanggap. Yun yung malinaw sa akin. Kinina ko kasi yung loan agreement niya guys, blanco siya eh. Ayun oh, mga blanco, walang detail siya. Kaya dito pa lang medyo mapapaisip ka na. But anyways, tinuloy ko pa din. And nakalagay dito na thank you for borrowing money with OK Peso. So naka-under review daw ako, nakalagay we will process your application in 2 hours to 24 hours. Well anyways, tinignan ko pala siya dito no sa dashboard ng aking bills no, yung ongoing loan ko dito na hindi pa nga na-approve. But nakalagay dito, ito na yung totoong ma-receive ko. 344 pesos na lang daw sa 500 pesos. O diba, hindi talaga tiyak guys kasi nakalagay kanina sa amount to be received 299 daw, 404. So depende talaga. And then hindi ko pa alam kung magkano yung repayment ko. So malamang hindi siya saktong 500 kasi may interest rate nga po silang pinapatong dito. Bukod kasi yan sa service fee. So for 7 days to guys ha. Kaya pag-isipan nyo talagang mabuti no bago kayo mangutang dito. But anyways, hindi po siya real time talaga na malalaman mo yung result. Ito may case, late night na kasi ako nag-apply. Parang around magto 12 AM na. Kinaumagahan guys, nung nagising ako, binisit ko yung aking app. At nakita ko dito, failed daw. Failed daw po yung nagiging disbursement ko. Dito disbursement na nga lang, failure pa. Well, maybe dahil sa disbursement channel ko, napinili ko yung pinaka-lowest na channel fee or charge nila, which is si PayMaya na 6 pesos. Kasi ang recommended nila doon guys sa e-wallet is parang si GCash, which is hindi ko pinili kasi ang taas kasi. Kasi 35 pesos yung charge ni GCash kapag pinili ko siya sa disbursement channel, which is yun kasi yung recommended ni OK Peso. Nakalagay dito 85% choice daw yung approval ko. Kung ano siguro yung recommended nila, no, yun siguro yung piliin natin para pumasok yung ating disbursement dito. Kasi disbursement na lang eh. Kasi bibira naman yung nadi-disapprove sa disbursement kasi kung tutuusin, ang laki naman ang kita nila sa akin. But anyways, at least naipakita ko siya sa inyo. Nagkaroon tayo ng attempt dito. Failed nga lang yung ating disbursement. Pero pinakita naman nila yung ma-receive ko na lang na loan amount ko, which is naging lugi na tayo din guys. At hindi ko siya ma-recommend sa inyo lalo pag nangangailangan kayo. Nagmumukha lang kasing maliit yung kaltas ko kasi maliit lang yung loan offer nila sa akin. Kaya pag-isipan yung mabuti ha kung gusto nyong itry itong si OK Peso, which is not reliable naman yung 0% interest rate niya kasi parang promotion lang niya yun. Wala naman tayong breakdown of 0% interest rate nila doon. It's not reliable talaga. Pang-akit lang po talaga nila yun kasi based experience ko as first timer na mangungutang dito, dapat eligible ako for that 0% interest rate. Pero wala. It's a prank. Wala na yung sino dito naka-experience kay OK Peso. Kumusta po yung experience niya dito? Kumusta po yung customer service niya? Kumusta po yung interest rates nyo? Paki-comment down below naman po para aware po lahat ng viewers natin dito. Don't worry, patuloy naman po ako magkaroon ng update, lalong-lalo sa mga ganitong mga loan app na existing, sa mga new loan apps. Sinisilip ko po yan at sinusubukan kaya dapat po nakasubscribe po kayo and click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. So yun lamang po. Thank you po for watching this video. Bye!